Good morning po sa inyo lahat. Isa pang reyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aralin ngayong umaga ay ang otoridad sa ating buhay. Ang otoridad sa ating buhay. Kapag tayo po minamahal ay tunay na naligtas, dapat magkaroon ng pagbabago ng otoridad o authority sa ating buhay. Paano po nangyayari ito? Maring bago tayo naligtas, ang tiging tunay na Kristiyano at anak ng Diyos, ay meron tayong sariling reliyon at mga paniniwala. At sa reliyon na ito ay may mga tradisyon o turo ng mga tao na ating sinusunod. Tulad ng paraan ng panalangin o pagsamba at pagdiriwang ng mga natanging araw o okasyon. Ngunit po nang tayo po ay naligtas na, at naging tunay na Kristiyano, ito po dapat ay magbago. Ito nga po nialaman ng pagbatikos ng ating Panginoong Hesus sa mga Pariseo at nagtuturo ng utusan. Ayon po sa ating Panginoon sa Matthew 15:3, kanila po nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa kanilang tradisyon. Sa verse 6, sabi po roon na binabaliwala nila ang salita ng Diyos. Masunod lamang kanilang minanang katuruan. Sa verse 8, tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos, samantalang ito pa yung utos na mula lamang sa tao. Kaya bilang mga Kristiyano maminamahal, tanging ang salita at kalooban ng Diyos ang dapat nating otoridad. Hindi po ito, ang salita ng Panginoon, napapailalim sa tradisyon o turo ng mga tao. Ang salita at kalooban ng Diyos ay hindi rin kapantay ng anumang tradisyon o turo ng mga tao. Maaari po sabihin natin na hindi naman tayo sumusunod sa mga tradisyon at paniniwala ng ating dating reliyon. Ngunit po, totoo ba na ating kinikilala ang lubos na kapangyarihan ng salita at kalooban ng Diyos sa ating buhay? O malimit at yung masunod sa ating buhay, ating pa rin sariling nais, kalooban, at kapasyahan. Naman ating Diyos lamang ang tanging authority sa ating buhay. Hindi po ang ibang tao, ibang grupo. Lalo na, hindi rin po ang ating sarili. Nawa ating Panginoon, may nais kalooban, may salita, ang tunay na authority sa ating buhay. Maraming salamat po.